Sino pinakamahaba raw ang karanasan? Saan ba tinatanong mo? Sa cocaine? Pinakamahabang karanasan sa pagsinghot ng droga? Ha? Ba't di mo sinama yun? Sana sinama mo. Sino ba ang may pinakamahabang karanasan sa pagsinghot ng droga? Ito, unang-una, sino, ito pagkain bobo kausap nito. Mga kaibigan, mapapahanga nito eh. Pero hindi na marami namang hindi bobo eh. Ito, tingnan ninyo. Sino pinakamahaba raw ang karanasan? Saan ba tinatanong mo? Sa cocaine? Pinakamahabang karanasan sa pagsinghot ng droga? Ha? Ba't di mo sinama yun? Sana sinama mo. Sino ba ang may pinakamahabang karanasan sa pagsinghot ng droga? Mga kaibigan, sabi niya, 4 na terminong gobernador. Naging 4 daw terminong gobernador. 1 terminong kongresista. 1 terminong senador. Si Bongbong Marcos. Kung mahaba, ang dapat na pagbatayan, hindi track record yan eh. Ang track record, yung ginawa. Hindi ba? Dapat yun ang sabihin mo, ano ginawa? Totoo ba? Mahaba ang karanasan sa cocaine. Yun ay paliwanag mo. Di ba? Yun ang track record niya eh. Pero yung naging governor, naging kongresista, gusto niyang palitawin na yung pagkaka-elect sa kanya, track record yun. Marami naman na-elect dyan, kamukha niya rin eh. Wala rin track record eh. Di ba? Pero na-elect, bakit? Political dynasty. Hindi ba? Dahil sila na lang, pamilya na lang nila, ang lagi na uupo, mga kaibigan. Karamihan sa political dynasty, walang accomplishment yan. Katulad si Hani Lacuna sa Maynila, ano nagawa niyan? Umpisaan mo sa tatay niyan, ano nagawa niyan sa Maynila? Aber? Di ba? Wala eh. Walang track record, mga kaibigan. Hindi track record yung napwesto kang gobernador. Ano ginawa mo bilang gobernador? Ano ginawa mo? 4 na termino yon. Naging kongresista ka, ano ginawa mo? Naging senador ka, ano ginawa mo? Nung tumakbo kang vice president, ano naging track record niya? Una, natalo siya. Pangalawa, hindi natanggap ang pagkatalo. Pangatlo, nagprotesta ng walang tigil. Mga kaibigan, talo na, hihirit pa ulit. 3 protesta yun. Mga kaibigan, dinaya daw siya. Siya nang daya sa sarili niya. Kasi pinaniwala niyang nanalo siya. Pinaniwala niya yung sarili niya. Di sino nang daya? Di ikaw, gago. Di ba? Isipin mo, 3. Sana unang beses tumigil ka na eh. Hindi. Nanggulo eh. Mga kaibigan eh. Ayaw tanggapin eh. At gusto niya, yung pagkatalo niya, hihilahin ka niya sa impyerno. Sisirain ang pagkatao nung nanalo, mga kaibigan. Kung di ka ba naman gago, dapat nag-isip ka. Hindi ba? Unang-una, kabarkada niyo si Digong, di ba? My friend daw ang tawag sa kanya nung una. Mga kaibigan, ba't hindi ikaw naging vice president nga naman ni Digong nyo? Sabi sa akin nung isang kaibigan natin, ba't hindi siya ang kinuwang vice president? Bakit si Caldero? Di ba? At si Caldero, pareho silang kumakandidatong presidente, vice president. Ang masama, ito ang bumabanat sa kanya nang walang tigil. Di ba? Kung pagsalitaan siya, harapan, magnanakaw kayo. Di ba? Mga kaibigan, ba't hindi siya ang ginawang vice president ni Digong nyo? Pangalawa, naupo, inimpluwensyahan ba yung Supreme Court? Kayang-kaya nilang impluwensyahan? Bakit yung pag-impluwensya nila sa ibang kaso, hindi nila ginamit sa'yo? Di ba? Hindi ka pa nakahalata eh. Lalo ngayon, tumatakbo kang presidente, vice president mo, anak. Kayo ba naniniwala magkaaway yan? Kasi sinasabi magkaaway daw yan. Magkagalit daw. Walang maniniwala dyan. Na matinong tao. Bakit? Meron tayong kasabihan na blood
sticker than water. Ha? Mas, ika nga, matimbang ang dugo, mga kaibigan. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Kaya hindi sila dapat pare-parehong iboto. Unang-una, masama na. Anong dahilan at kakandidato kang presidente? Ayaw na ninyong tumigil. Ang dami na ninyong nakulimbat sa pinakikinabangan yung kinulimbat ng tatay nyo. Di ba? Hanggang ngayon, hindi nyo isinasauli. Ang batas sa pagnanakaw talaga, mga kaibigan, suli mo yung ninakaw mo. Kung hindi mo maisosoli, halimbawa, bagay ang ninakaw mo, bayaran mo yung katumbas na halaga. Hindi ba? Mga kaibigan, yan ang batas eh. Ngayon, hindi mo pwedeng ikatwiran. Tatay ko nagnakaw. Nasa iyo eh. Nasa possession mo eh. Yung ninakaw eh. Kahit naman sa ang kaso, kung nasa possession mo, ikaw yung dinidemanda, di ikaw ang pananagutin. Hindi ba? I remember Mr. Marcos. It never worked. All they did was go to the disco. And they were always high on drugs. And I know them. They're the very same people supporting him today. But I don't condemn them. That's their life. They have all the money. They have all the resources. They don't have to drag their feet and work and show people, even to pretend, Marcos, as candidate today, before, it never worked. All they did was go to the disco. And they were always high on drugs. And I know them. They're the very same people supporting him today. But I don't condemn them. That's their life. They have all the money. They have all the resources. They don't have to drag their feet and work and show people, even to pretend, So right. I'd rather cast my lot to somebody who I feel can give us a break, just a respite, even just the jargon, even just the conversation. Just to change the conversation means a lot to many people. Senator, just the words used, even that. Senator, I'm sorry, but I'm going to have to be. I'm going to have to go back to the statement that you just made. That the Marcos that Marcos says. Were you pertaining to the candidate now, Marcos Jr., when you said that he wasn't working? Yes. Yes. And the statement that you said about drug use, were you also pertaining to Marcos Jr.? Yes, they were always high. You can have a list. And why do you know friends. that? Why do you know that? How do you know that? Well, we grew up in the same era. We grew up in the same time. Everybody hears about it. You know, they go to Stargazer, they go to other discos, etc. And everybody knows it. And it was just accepted. Why? He's the son of the president. There's even a singing group abroad that mentioned, that he's got people bringing him the stuff, But you weren't there for sure to witness it. They denied it. I don't think they even denied that, because everybody knows it. All right. And I mean, President Duterte said it. I'm not saying it because he said it. I know I'm saying it because during our time, he's not very much younger than me. It's not like I'm 69 years old today and he is 25. It's not like that, I mean, we're not very far from each other. So in those days, even I could afford to go to the discos. But I wasn't a druggie. And I can say that with a straight face,